point of contact or our glue para mabuo tayong isang samahan na sumusunod sa Diyos, yung aral na itinuro ng mga apostol, doon tayo magsasama-sama. Pakinggan nyo, 1:27 ng Filipos. Hello po mga kapatid. Magandang araw na naman sa inyong lahat. Sa araw na ito ay ang bibigyan natin ng reaction video itong napakagandang tanong ng isang babae na kung ano nga ba raw ang ibig sabihin ng doktrina, o kung hindi ba raw siya pwedeng kaanib kung hindi siya madodoktrinahan. Yan ang bigyang linaw at kasagutan ni Brother Eli sa video na ito. Kaya samahan nyo akong panoorin at pakinggan, unawain ang napakaliwanag na sagot ni Brother Eli tungkol dito. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the bell icon para lagi po kayong updated sa mga bago kong video na ilalabas. Ano ho ang ibig sabihin ng doktrina? Hindi po ba pwedeng maging kaanib ako kung hindi ako magpapadoktrina? Ay lalabas po, wala kayong aaniban. Ang doktrina po, kung tatagalugin natin, aral. Salita pong Kastila yung doktrina eh. Salitang English naman, doctrine. Pero pag tinagalog, aral. Ngayon, paano kayong aanib kung wala kayong aaniban? Ang aaniban nyo po kasi yung aral, di naman kami eh. Pag sa amin kayo umanib, hindi kayo maliligtas. Bakit? Nagkakamali rin ako. Nagkakamali rin mga kasama ko. Pwede kaming magkasala sa inyo. Di ba? Pwede kaming makagawa sa inyo ng mali. Tao po tayo eh. Kaya nga may utusan Diyos magpapatawaran kasi ang possibility magagawa nyo ako ng mali o magagawan ko kayo ng mali. Dahil tao tayo. Eh kung aanib kayo, alin ba aaniban nyo? Pakinggan nyo. Unang Juan 1:3. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo. Ano ba yung narinig at nakita ng mga apostol? Di ba yung aral? Sabi ng mga apostol, yung nakita namin, yung narinig namin, siya naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Paano tayo magkakaroon ng pakikisama o pag-anib sa kanila? Doon sa kanilang nakita at narinig. What they have heard and seen, declare we unto you, that ye may have fellowship with us. Para makasama tayo ng mga apostol, kung ano yung sinunod nila, yung pinaniwalaan nila, yun din ang papaniwalaan natin. Ganun po yun. Eh, kung hindi kayo dodoktrinahan, ano aaniban nyo? Ano tatanggapin nyo? Ang dapat matanggap nyo po kasi yung aral. Pakinggan nyo. Gis 14 ng Roma. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? 17. Kaya nga, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kailangan pakinggan nyo po yung doktrina kasi hindi nyo naman pwede sampalatayanan kung hindi nyo mapapakinggan. Parang pag aamin kayo, dapat alam nyo kung ano yung aaminan nyo. Kaya hindi kami tumatanggap ng miyembro na hindi nadoktrinahan. Kasi ano papasukan nyo sa amin? Kami ba? Hindi namin kayo maililigtas. Ang makakapagligtas yung aral. Kaya po, na kailangan marinig nyo yun. Yung aral. Yun kasi ang magiging binding factor natin. Kaya tayo magsasama-sama dahil dun sa aral. Dahil kung tayo-tayo lang ang magsasama-sama, may gusto ka, ayaw ko. May gusto ko, ayaw mo. Meron tao, meron akong kilala nung araw. Hindi siya nanghihiram. Pera, gamit, kahit ano, hindi siya nanghihiram. Alam niyo, paniwala niya? Kaya ayaw niyang manghiram, ayaw niya ring magpahiram. Kahit ano naman, di niya ipapahiram sa'yo.
Ganun ba ang sabi ng Diyos? Sabi ng Diyos, bigyan mo ang sayo'y humihingi. Huwag mong tatalikdan ang sayo'y nangungutang. Ibig sabihin, pag may nangingi, bigyan mo. Pag may nangungutang, pautangin mo. Ikaw ayaw ka magpautang. Pag nagsama-sama tayo, kailangan matuto kung magpautang, matuto ka ring magpautang. Magkakasundo tayo dahil dun sa aral. Hindi dahil sa gusto mo o dahil sa gusto ko. Ang point of contact or our glue para mabuo tayong isang samahan na sumusunod sa Diyos, yung aral na itinuro ng mga apostol, doon tayo magsasama-sama. Pakinggan nyo, 1:27 ng Pilipos. Basa. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako ay dumating at kayo'y makita, o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y magkaisa ng kaluluwa, na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Doon tayo magkakaisa sa pananampalataya sa Ebanghelyo, sa aral po ibig sabihin. Kaya kailangan nyo pong marinig yun. Kasi kung aanib kayo basta, sino aaniban nyo? Kami, tao rin kami, nagkakamali rin. Ang aaniban nyo, yung inaniban namin, yun po yung aral, kapatid. Kaya po kailangan ng